Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mentalista at Public Service Program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL
12:42 sa inyong mga talapihitan. Siyempre po, muli tayong tatalakay ng mga mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. At sa mga nanonood po sa ating live streaming, meron po tayong chat room sa gawing kanan. Maaari po mag-type ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong text line kung saan maaari kayong tumawag at magpadala ng inyong mga mensahe, mga reaksyon sa pamamagitan po ng numero 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Hindi pa po nagsisimula ang sale para po sa nalalapit na Kapaskuhan, pero katakot-takot na po ang reklamo dahil sa buhol-buhol na trapiko. Wala na yatang ika nga po, mga kaibigan, talagang bangkarote na sa palisiya na ating pong maipatutupad itong inutil na MMDA. Isa-isa pong ika nga, mga kaibigan, ay nagre-react itong mga congressman na sinasabing dahil po sa sinasabing sila'y mga sangkot sa anomalya sa DPWH. May plano pala itong si Mark Villar, ano po, na kumandidato sa 2022. Ano kaya? Senador, Vice President, o ano kaya tatakbuhan nito? May nagawa na ba yan? Bukod do sa mga karsada na papunta sa negosyo ng kanilang pamilya. At tayo po, mga kaibigan, ay bumabati muna sa mga kababayan natin sa Estados Unidos ng Happy Thanksgiving Day. Bukas pa ito sa kanila, Huwebes. Yan palang Thanksgiving Day ay last Thursday of November yan, isineselebrate sa Estados Unidos. Mabuhay po ang ating mga kababayang Pinoy dyan sa Amerika. At Happy Thanksgiving Day sa inyong lahat. Ito na ho ang balita, mga kaibigan. Isa-isa ng tumatahol itong mga congressman. Siyempre, parang nasaling mo yung sugat na minana, di ba? Meron daw pong 12 congressmen. Ito na yung listahan na hawak ni Digongyo, Presidente Digongyo, mga kaibigan, di ba? Na wala raw siyang kapangyarihan dahil ito ay hiwalay na sangay ng pamahalaan natin. Kung tawagin co-equal branch of the government. Itong legislative branch, na kinabibilangan ng mga kawatan, congressman. Ngayon, itong mga congressman daw na ito, ayon naman sa inutil din na PACC, itong Presidential Anti-Corruption Commission, pero sila dapat ding imbestigahan sa corruption. Yan ang maganda rito sa administrasyon ni
Presidente Digong nyo, mga kaibigan eh. Dito, maraming kawatan. Pero yung mag-iimbestiga, mukhang kawatan din po, mga kaibigan, di ba? Ngayon, ito ho less than 12 congressmen ang kasama doon daw sa listahan na ipinasa nila kay Presidente Digongyo sa listahan ng mga government officials. Di ba matatandaan ninyo, meron siyang, itong si Presidente Digongyo, merong, inilarga na kwan daw, kampanya raw ito, laban sa corruption, para imbestigahan at makasuhan ang lahat ng mga tiwali sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Siya kasi nagsabi niyan ngayon, walang sentido kumun itong si Greco Bellica, mga kaibigan, akala niya, lahat sakop niya na. Di ba? Hindi niya alam, pwede yan, pwede kang magpaimbestiga. Pero, ang PACC ay talagang walang, walang power yan na magsiyasat dito sa mga congressman sapagkat ang task ng PACC ay para lamang sa mga nasa ilalim ng executive branch of the government. Kaya lang itong PACC na ito, ewan ko siguro dahil wala nang mailabas na balita ang mga nasa media, periodiko at ang broadcast media, mga kaibigan, kaya pinapatulan lahat na lang ng mga sinasabi o nanggagaling na pahayag dito po sa Presidential Anti-Corruption Commission. Mga kaibigan, kasi wala nang balita, yan ang gustong mangyari ng nakaupo ngayon. Kaya nga sinara yung ABS-CBN at kapag ka merong mga opisyal sa pamahalaan na hindi nila kaalyado, halimbawa na si Vice President Leni Robredo, yun ito para sa mga nagtatanong lang, bakit ang mga oposisyon walang sawa na winawaswas nitong si Presidente Digongyo? Kasi po, ang intensyon ng kasalukuyang administrasyon, wala hong makilala, di ba? Makapanlamang yung mga kandidato ng administrasyon sa susunod na eleksyon. O nga naman, kasi kung babanatan niya, sisirain niya ang mga hindi nila kapartido, kaya ano man ang tatakbuhan niya, halimbawa national position, especially mula sa presidente hanggang sa mga senador, mga kaibigan, para mawalan ng media mileage yung mga nasa oposisyon at sila na lang ang pag-uusapan. Kay may kabuluhan, kay walang kabuluhan, ang kanilang sasabihin, mga kaibigan, kahit na pagago-gago lang yung mga sinasabi nila. Katulad nito, di ba pagago-gago lang itong sinasabi ni Greco Bellica ng PACC? Bakit to? PACC ka Yan agency na binuo, coterminus lang yan na binuo lang ng presidente, hindi naman batas ang bumuo dyan Di ba? Ngayon, pagdating sa anti-corruption agency, yun yung ombudsman. Di ba? At saka Sandigan Bayan, mga kaibigan. Pero itong PACC, ang pwede lang talagang imbestigahan nito ay yung mga nasa ilalim ng executive branch of the government.
sa ilalim ng Pangulo. Wala silang pakialam sa doon sa... Anyway, pag-aaksaya lang naman ang panahon niyang PACC na yan eh. Ang totoo niyan ano lang ito maskara lang ito Yang pagkakatayo ng PACC. At hindi ho ito unang pagkakataong nagkaroon ng PACC, ng Anti-Corruption Commission. Nagkaroon na niyan sa panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Macapagal Arroyo. Nagtayo na siya niyan. Pero wala naman nangyari dun mga kaibigan Ganon din ito. Katulad niyan, hindi na niya teritoryo, pinapasukan niya pa. Diba? Akala niya teritoryo niya pa rin yung mga congressman. Ganon pa man, ang pinag-uusapan dito corruption, hindi ho ba? So, kapag ibang sangay ng pamahalaan na, pati executive, kasali dyan, executive, legislative, at saka ang judiciary, sakop lahat yan ng ombudsman mga kaibigan Maliban sa mga maestrado ng Korte Suprema Di ba? Kasi ang mga maestrado ng Korte Suprema, pwede mo lang sipain yan, kung yan may gumagawa ng katiwalian sa pamamagitan ng tinatawag na impeachment. Katulad nung sa presidente. Mga kaibigan. Ngayon, ganun pa man, ang pinag-uusapan dito corruption. Sinasabi ngayon itong si Greco Pagago-Gago Belica, mga kaibigan, na meron daw less than. Hindi pa eksakto Yung exact number is less than 12. Ba't di mo lang sinabing 12? May less than ka pa. Di ba? Tingnan mo, pagago-gago Ang dami ng mga pinunterian nito, maliliit na isda, di ba? Pero nungka, isa man doon sa mga pinakialaman nitong damuhong ito, walang nangyari, mga kaibigan. At kamakailan nga, inireklamo yan noong mga humingi ng tulong sa kanya na nagmamalasakit sa pamahalaan at sa bayan para tumulong sa kampanya laban sa korupsyon dahil akala nila siguro totoo mga pinagsasabi rito di ba? Napaniwala sila, nabilog ang ulo nila. Yun pala, hindi naman totoo. Katunayan, nirereklamo ito. Unang reklamo sa kanya yung sinasabi na iba, inabsuelto niya. Gumawa siya ng magkahiwalay na report. Yung unang report, nandun kung sino yung mga dapat kasuhan sa Duty Free Shop Philippines, yung smuggling activities ng mga opisyal dyan at ng mga kasabwat nilang smuggler. Pinagagamit nila, ginagamit na lisensya nitong duty free, yung opisina na yan sa ilalim ng Department of Tourism para i-outsource yung kapangyarihan para dayain ang gobyerno sa buwis. Yun yung mga smuggler. Kakutsaban yan yung mga opisyal ng Duty Free Shop Philippines. Number 2, doon kasi sa pangalawang report, wala na inabsuelto. Pagkatapos makausap, makamiting nila Belica, yung pong mga opisyal ng Duty Free. Mga kaibigan, nawala na yung mga pangalan ng mga nakausap na opisyal. Number 3, sinisingil niya ng bayad na 1,000 piso yung pong complaint, affidavit. Bawat pahina ay 1,000 piso. Kasi balita ko yan ngayon ang kalakaran ng mga abogado ang problema, etong PACC, hindi naman private ito Government office ito. Bakit mo kukutungan yung mga nagrereklamo?
tumutulong na nga eh. Kokotongan mo pa. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ngayon, dito sa sinasabi niya merong 12 na congressman. Ha? Ang alam niya raw na isinabmit niya sa Pangulo na nakita raw nila after validation. Kailangan talaga maimbestigahan ito ng formal. Sipin mo, lahat ng media pinatulan nito. Mga kaibigan, ni walang nakapagtanong kung siya ay merong authority. Diba? Pag-usapan dito, corruption ha. Nililiwanag lang natin yung issue. Kasi itong si Belica, hindi niya alam yung ginagawa niya. Ha? Di sana, ang ginawa na lang niya dahil wala naman siyang kapangyarihan, siya na lang ang gumawa ng formal complaint. Di ba? At isinabmit niya yung formal complaint, attach ang mga sinasabi niyang hawak niyang dokumento laban sa 12 congressman na mangungutong. At saka ito tingnan ninyo mabuti ha, naggagagugaguhan itong si Belica. Pati na itong mga congressman na nagsipagsagutan naman. Defensive, di ba? Defensive na sila. Ang sabi nila, wala ka namang authority. Correct. Pero not necessarily, wala man siyang authority, ay wala ng corruption. Di ba? Ngayon, ang sabi naman nila, kung may corruption, by ombudsman ang dapat na umaksyon. Hindi naman umaaksyon ang congressman, ang ombudsman Rubber stamp rin yan Yung ombudsman ngayon, mga kaibigan, pinakamasahol na ombudsman itong inabot nating ito. Sa lahat ng ombudsman, simula pa na ang tawag pa dyan, tanod bayan. Wala pa tayong nabalitaan ganito na ombudsman, na ngatwiran, na hindi na raw sila maglalabas ng salin. Bay, to longest, di ba? Bakit hindi ka public records yan? Hindi ba nga yung sinasabi nating napanalunan namin kaso nung araw sa Supreme Court dahil ayaw ilabas ng GSIS yung mga pangalan ng mga assemblyman na nakautang sa panahon ni dating Pangulong Marcos ilang araw bago ang snap election, nanalo kami, nag-file kami ng mandamus kinatigan ng Supreme Court yung aming hiling na mailabas ang listahan ng mga nagsiutang na mambabatas noon. Ilang araw bago ang snap election. Inutusan ng Korte Suprema ang GSIS. Ano sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, ang mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga nasa media sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin ay may karapatan na makakuha ng anumang records maliban sa mga kontrata, kasunduan na magsasapanganib sa seguridad ng bansa. Corruption ito Kaya ito, hindi magsasapanganib. Kung merong ginagamit na katwiran, itong si Ombudsman Samuel Martires, na kesyo ginagamit daw yan ng mga politiko laban sa kalaban nila sa politika at ng mga nasa media, ng ibang personality, para makapangotong. That is another story. Yun kailangan mo pang patunayan. Sa katotohanan, wala ka naman tinukoy kung sino yun Dapat tukuyin mo. Di ba? Na para patunayan mo.
na talagang ginagamit sa extortion yan. Alam nyo, sa ombudsman, kapag ka nahawakan na nila ang kaso, tandaan nyo to pagka sila na ang humawak ng kaso, baliwala na yung nag-complain Hindi naman na siya kailangan para patunayan ng ombudsman na merong anomalyang ginawa ang isang sangkot sa katiwalian. Bakit? Sapagkat magbabase lang naman sila sa mga dokumento At kung sino ang mga testigo, personalities sa isang kaso ang gusto nilang ipatawag. Pero yung nag-file ng complaint, baliwala na siya Nasa kamay na ng ombudsman kung gusto nilang ipursu o kung gusto nilang kwartahin yung kaso. Wala ho doon sa nagrereklamo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi nga sa inyo, wala nang credibility itong buong gobyerno wala nang credibility ito. Katunayan ng ombudsman, hindi naman supposed to be dapat yan na maging sunod-sunuran sa gusto ng kahit sino. Bakit? Sapagkat yan ay isang separate agency na kung tawagin natin ay constitutional office. Nananagot lang sila. Sila'y ang mandato nila'y mandato ng konstitusyon. Galing sa konstitusyon, mga kaibigan. Sapagkat ang pagkakalikha sa ombudsman ay nilikha yan sa konstitusyon. Walang pwedeng sa kanila. Mag-utos o dapat ganon, di ba? Pero alam naman ninyo, dito sa atin, lalo na in-appoint ng nakaupo, di ba? Sumusunod doon sa nakaupo. Kaya yung mga kaso na i-impluwensyahan, mga kaibigan. Yan na nga ibig sabihin nun Hindi ba ang ombudsman wala namang dito sa administrasyong ito, meron ho bang napatunayan yan, yung ombudsman? May nakasuhan ba yan? Ni isa? Sabi ko nga sa inyo, ayan kahit na yan makabasa lang ng walang pangalan. Halimbawa, isang mayor sa lungsod o kaya isang opisyal sa lungsod ng Maynila ang sinasabing nagnakaw. Nabasa nila, di ba? Alam ba ninyo na base lang doon pwede silang mag-initiate ng investigation, mga kaibigan. Nasa kapangyarihan nila yun. Kung tawagin motu proprio, on their own, ay pwede silang mag-initiate ng investigation. Hindi na kailangan may dudulog pa sa kanila para maghain ng reklamo. Wala na yun, di na kailangan yun. Information lang ang kailangan nila sapagkat nasa kanila ang buong kapangyarihan para isubpena ang mga opisina ng gobyerno. Halimbawa, yung sinasabing mayor, gumawa ng katiwalian. Sulat lang yan Bigyan mo nga kami ng kopya nito. Susulat doon sa opisina ng mayor. Kailangan namin ang original copy ng ganitong kasunduan, kontrata, na tinutukoy na di umano'y meron daw anomalya. Hindi makakatanggi yun. Ang sino mang tanggapan ng gobyerno, mga kaibigan. Hindi sila pwedeng tumanggi. May kapangyarihan ng ombudsman na gano'n. Di sana ginawa na ng ombudsman yan. Ang dami nga dito, di ba, nahuli na nga Tinanggal nga sa pwesto dahil mandurugas Ano tawag mo kila Cesar Montano? Kina Juan Dateo, Tulfo, mga kaibigan. Ano tawag mo sa mga yan? Hindi corruption? May ginawa ba yan? Kaya,
nakakaawa yung mga tao, yung publiko na umaasa. 'Di ba? Na yan, demanda sa ombudsman. Wala ho yun. Wala ho yun. Ang tanging solusyon sa dami ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon, sila na nagsasabi niyan, mga kaibigan. Sapagkat di ba, hiwalay yung crackdown daw nila ngayon laban sa corruption, ipinamahala sa Department of Justice, hindi ba? Nakapagtataka, paano nila matatapos yun? Paano nila malilipol yan? Di naubos ang tao. Bakit? Hanggang 100 taon ba kayo mabubuhay? Ilang taon na lang kayo sa pwesto eh. Kayo 4 na taon, wala kayo na ipakulong ni isa eh. Hindi ba? Natatawa tayo, yung mali yung paggamit nila ng kanilang pagpapaliwanag sa mga tungkulin nila, mga kaibigan. Pagka-corruption, hindi naman, halimbawa, katulad nitong sinasabi ni Pagago-Gago Belica, mga kaibigan, ito ho dapat ang inimbestigahan niya yung DPWH, di ba? Yung mga opisyal na sinasabi niya na nandyan. Hindi naman magagawa ng congressman ng magnakaw na siya lang ang magnanakaw. Kailangan may kasabwat siya ron sa DPWH. Yung mga opisyal doon. Di ba? Ba't di yun ang tinukoy mo? Bakit ang tinukoy mo yung mga congressman? Hindi ka ba nakakaintindi? At saka ito, sasabihin niya, unfair daw na ginagaya niya ngayon si Presidente Digong nyo na wala pa raw sapat na ebidensya. Sino may sabi sa'yo? At saka yan, 12. Maniniwala ba kayo? Ilang daan ba yung congressman? 300 ba yan? Halimbawa na, 300 yan. Diyan sa 300 congressman, maniniwala kayo, 12 lang ang magnanakaw dyan? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito sabi, we need solid evidence. We need probably forensic. May forensic pa itong damuhong ito, no? Sipain kita dyan mga kaibigan. May forensic pang nalalaman nito. Forensic. Tado! Mga kaibigan. Nanlolo ko ewan ko kung naggagagugaguhan. Ito, tandaan nyo, tatakbo ulit yan. Wala namang kakayahan Boboto niyo yan? Walang kakayahan. Nagpapanggap na crime buster. Ni isa nga, wala. Tapos nirereklamo pa, nangungutong 1,000 piso bawat isang pahina ng affidavit. Government office ka, maniningil ka. Sino ka ba? Mga kaibigan, the PACC is only authorized, sabi ni Presidente Digong nyo, di ba? To investigate presidential appointees. At ang kanila raw authority to help. Alam mo, yung pagtatayo ng PACC na hiwalay sa ombudsman, sa umpisa, aakalain mo na kaya itinayo yan para mapabilis, maging epektibo ang pagpapail ng kaso laban sa mga magnanakaw, sa mga tiwali. Pero hindi. Cosmetic lang yan, mga kaibigan. Kumbaga sa makeup, pulbos lang yan. Para masabi na ang nakaupong administrasyon talagang galit daw kunyari sa corruption. Di ba? Para ano lang yan?
cosmetic, mga kaibigan. Kumbaga sa kwan, sugar coating. Yan ang mga tawag dyan eh. Di ba? Pabalat bunga lang yan. Para masabi na talagang totohanan yung kampanya. Pero bakit hanggang ngayon wala? Di ba? Pagkatapos, nagtayo na naman ng isang task force na pinamumunuan ng Department of Justice. Lahat daw ng magnanakaw sa gobyerno. Akala mo, nagsara na gobyerno kung totohanan yan sa dami ng magnanakaw ngayon. Di ba? Ngayon, eto ho, bakit natin nasabing pagago-gago itong si Greco Bellica? Alam nyo, di ba, natatandaan ba ninyo? Itong batang ito ang kumuwestiyon sa Korte Suprema 2 beses patungkol sa constitutionality at legality ng pork barrel. Siya yun, mga kaibigan. Pagkatapos, ang Korte Suprema, base sa kanyang petisyon, ay naglabas ng ruling o desisyon na idinideklarang ang anumang uri ng pork barrel ay labag sa batas at sa saligang batas natin. Obvious naman, paulit-ulit natin. Mas mabuti na yung inuulit natin kung bakit, di ba? Para yung mga pangkaraniwang tao, nakapag-aral man yan o hindi, ang lahat ng tao entitled yan sa impormasyon. Sakaling hindi nila alam, mas maganda na yung inuulit-ulit kasi dito dapat talaga inuulit-ulit mo. Alam naman ninyo ugali ng mga Pilipino. Mga ningas kugunya, mga andadaling makalimot sapagkat napakaigsi ng kanilang pantanda. May igsi ang memorya. Mga kaibigan, madaling makalimot sa issue. Di ba? Kaya inuulit-ulit natin, bakit nadeklara? Base sa inihaing petisyon nitong damuhong si Greco Bellica, yung pong PIDAP at saka yung pork barrel. Bakit diniklara yan ng Korte Suprema na yan ay labag sa konstitusyon at labag sa batas? Kasi po, ang mga mambabatas ay merong mandato. Kung paanong may mandato ang mga nasa judiciary, may sarili ding mandato at definisyon ng mandato ang mga nasa executive. Ganon din ang nasa legislative. Ano ba ang mandato ng mga mambabatas? Magpanukala, magpasa ng batas. Di ba? Yun ang kanilang mandate. Kaya, labag sa batas yung pork barrel. Sapagkat yung pork barrel, ang laging justification, pagbibigay katwiran nila, kaya sila sumasandok ng pork barrel, pondo, para daw gamitin sa mga proyekto. Pagdating sa proyekto, wala silang karapatang gumawa ng proyekto. Dahil yun ay labas na sa kanilang mandato. Kaya labag na sa batas yun. Ang tanging nasa batas na kanilang trabaho, tungkulin,
ay yung lumikha ng mga batas at kung ano man yung iba pang function, pero walang sinasabi sa batas na ang mga mambabatas ay pwedeng gumawa ng proyekto at humawak ng pondo para sa implementasyon ng mga proyekto. Wala nun. Kaya nga diniklara ng Korte Supremang ang anumang klase ng pork barrel, kahit ano pa itawag mo dyan, pag yan pork barrel, labag sa batas yan. Kaya kanina, natatawa ako dun sa sagot ng mga congressman Sila Lito Atienza, mga kaibigan, dinidepensa nila yung kanilang mga kung sino man yung tinutukoy na 12 na dapat daw sa ombudsman sampahan ng kaso. Pero hindi nila sinasabi na yung sinasabi nilang yun ay pag-amin na may pork barrel sila. Di ba? Kundi namang naggagagugaguhan at kalahati ito si Belica, ikaw ang dumulog sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, labag sa batas yan Anong ebidensya kailangan mo? The mere fact na may allocation ng pork barrel sa mga mambabatas, illegal yan. Base sa desisyon ng Korte Suprema. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tama, mali. Ewan ko sa inyo kung mali yun. Ikaw yung dumulog Di ba? Ikaw yung nagpunta sa Korte Suprema. Galit ka kunyari sa PIDAP. Di ba? Katunayan nga Di ba nilitis yung mga nasangkot na yan sa pork barrel? Anong sasabihin ninyong ang sasabihin mo lang corruption. Sabi pa nga ni Atienza kung corruption, merong collusion kasama ang DPWH at ang DBM. Sinabi natin kagabi yun Kasi DBM naman talaga nagre-release ng pork barrel Mga kaibigan At lahat ng budget. Kaya nga ang tawag dyan Department of Budget and Mismanagement. DBM, Department of Budget and Mismanagement. Kasamang kakasuhan yan. Kasi hindi kayo sumusunod sa batas Ang desisyon ng Korte Suprema, any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Ibig sabihin, batas yan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Haliwanag niyan ba't pinagpipilitan yung pork barrel? Ito namang Senado ngayon, di ba binubusisi nila yung 2021 budget? At may pa-expose pa ito si Senator Lacson. Ang tanong, nakita ninyo, katakot-takot ang pork barrel. Bilyon-bilyon ang pork barrel ngayon ng mga congressman. Ang tanong, ipapasan nyo pa yan? Sana kung papayag yung mga congressman, tatanggalin lahat yan. Hanggang sa 5 duling. Wala silang makukuha ang pork barrel. Diba? Pero papasan nyo rin yan yan, palabas. In aid of election. Dahil tatakbo sa eleksyon. Mga kaibigan. Di ba? Kung ipapasan nyo rin yan, ba't binusisi nyo pa? Di pareho lang din. Pero kailangan gamitin publicity.
Ha? Yun nga, ayaw nitong kasalukuyang administrasyon. Gusto nila, ang pwede lang mag-publicity. Sipin ninyo yan, ha? Ang pwede lang masabi sa publiko sa pamamagitan ng media. Ito naman mga media, tulonggis din. Kita mo ngayon walang balita. Laging walang balita. Ang balita umiikot sa katangahan. Katangahang mga balita. Kahit ano lang ang sabihin nila, walang kabuluhan, yun ang nasa dyaryo. Bakit? Walang ibang pwede magsalita eh. Kasi pag may ibang magsasalita, magsasapanganib yun sa political nila, ambition at saka dun sa sa mga kandidato na papaboran ng administrasyon. Pag hindi ka papaboran, mumurahin ka pag ikaw namahagi ka ng mga relief goods. Tulad si Vice President Robredo, mumurahin ka. Di ba? Sabi pa nga nila, kung gusto mong mamigay, huwag ka nang gumawa ng publicity. Ba't sino ka ba? Ha? Sino ka? Ano, inutusan mo yung tao? Saan mo mababasa yun? Ha? Di ba sabi ni Panelo, huwag na raw mag-publicity. Bakit? Ba't huwag mag-publicity? Dahil makakapinsala sa mga kandidato na papaboran ng kasalukuyang administrasyon? Mga kaibigan, yan dapat naintindihan ninyo na yun ang intention lang. Ito naman mga nasa media, natatandaan ko nung ako'y nandun pa sa dating himpilan mga ano yun, mga ano bang taon yun? Anyway, nagsimula tayo ron 2007 hanggang 2013. Ngayon, nung nandun tayo, meron akong panukala para sa mga media, sa mga nasa media. Ang sabi natin noon, alam nyo, itong yung mga galit sa media, di ba? Yung sila naman ang bias sa media, sa mga nasa media. Hindi ako naniniwala na yung isang politiko, isang public official, at the same time, na active ka, kasalukuyang kang nakapwesto, mahawak ng pwesto. Hindi ako naniniwala na yung mga yan may karapatang magsalita sa pamamagitan ng sariling programa, sa TV, sa radyo, o kaya may column sa dyaryo. Alam nyo, nawala na yung salitang credibility. Hindi na yan naiintindihan ngayon ng marami. Di ba? O katulad natin, bakit ko masasabing mas kapanipaniwala ang sinasabi ko kesa sa sinasabi ng isang pro-administration at saka sinasabi ng isang dati ng hindi siya pabor sa kay Duterte o kahit sino pa man kung sino yung nakaupo. Hindi na alam yan ng publiko ngayon. Ang mga binibigyan ng pagkakataon dapat sa media, yung mga may credibility. Kung ikaw, ang gagamitin mong credential para maglagay ka na magsasalita sa radyo, sa telebisyon, magsusulat ng column sa dyaryo, dahil public official ka, yun na nga yung basihan para hindi sila bigyan Hindi sila payagan Bakit Sapagkat magiging bias ka na.
Sa sarili mo. Ikaw ang magaling. Lahat ng public official, pwede mo sabihin corrupt. Pero yung sarili mo, hindi mo pwede sabihin corrupt. Di ba? Hindi ba? Yan labag sa freedom of speech. Mga gago. Pag sinabi niyo ganun yun, gago ka. Bakit? Di ba? Ang trabaho nga ng media, interviewin sila Di ba? Oh, yun ang trabaho mo. Doon siya magsalita sa programa mo, o kaya, interviewin siya ng reporter. Yun ang trabaho ng media. Wala Minomonopolize Gusto nila sila na lahat di ba? Mga kaibigan. Sila na yung politiko, sila na yung public official, sila pa rin yung media. Kaya, sabi ko nga, meron mga nasa media naging mambabatas. Tanong nyo kung may nagawa mga yan. Nagkaroon ng presya gobyerno, tanong nyo kung may nagawa. Wala. Alam nyo, ang talagang dapat, di ba sa batas pagtatakbo ka, kung ikaw ay nasa media, obligasyon mong tumigil. Mandatory yun. Titigil ka, 6 na buwan bago ang eleksyon. Kung may column ka, tigil ka. Kung may programa ka, tigil ka. Ano yun? Hindi ho yun. Anong tawag dito? Hindi realistic yun. Na kaya ginawa yung batas nun, ang layunin maganda Para ano? Para hindi ka makapanlamang sa media mileage. Doon sa mga makakalaban mo. Lalo na yung walang pambayad sa publicity. Mga kaibigan. Di ba? Kaya ginawa yun Para magkaroon ng equal footing Pero hindi realistic yun. Ang sabi ko nga, halimbawa ako, kung may balak akong kumandidato sa 2022, 3 taon, bago yung 2022, wala na ako sa media. Yun, pwedeng maging patas ka. 6 na buwan, patas. Kilala ka pa rin ng tao, di ba? Kaya, hindi makatotohanan yun. Ngayon, ano pa? Ang sabi natin nun, doon sa mga kumakalaban sa media na public official, dapat tayong mga nasa media ay meron ding tinatawag na hit list. Di ba? Para saan yun? Kapag ka yung mga yan may inapi na media, ginamit ang kapangyarihan niya laban sa isang media practitioner, dapat yan, nagkakaisa mga nasa media, iban mo yan. Isama mo sa hit list na yan ay panganib sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Hindi nyo kayang gawin Kaya ang kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas, lagi na lang nasa panganib. Mga kaibigan. Sapagkat walang pagkakaisa mabuti pa nga nung nagsisimula tayo. Hindi ka basta-basta pwedeng aapihin ng kahit sino, kahit mataas pang opisyal sa gobyerno. Kung ikaw ay media practitioner. Sapagkat nagkakaisa nun ang mga nasa media. Natatandaan nyo, ito nga yung naikukwento natin minsan sa Thailand. Merong isang maliit lang na babasahin magazine, news magazine. Meron siyang binulgar tungkol sa isang, may naisulat siya tungkol sa prime minister nila. Ang ginawa dinimanda, ginipit. Ikinagalit ng tao yun sa Thailand. At ang tao lumabas.
Alam naman ninyo sa Thailand, pagka lumabas ang tao. Ngayon, di ba meron? Meron na naman. Lumalabas ang tao. Ayaw nila mangyayari. Kahit na, sipin mo, ang layo nga naman ng agwat. Isang karaniwang reporter, pagkatas gigipitin ka ng Prime Minister. Hanggang, yun na naging dahilan para yung Prime Minister bumaba sa pwesto. Kita ninyo. Dito hindi magagawa eh. Marami kasi rito kurap eh. Sa media. Marami kurap. Marami sip-sip ang alam. Kaya sabi ko sa inyo, pagka-eleksyon, pumipili tayo ng ating ikinakampanya. O kaya gusto nating maging Pangulo, suportahan. Pero not necessarily, pag nakaupo na siya, maglololipap na rin ako. At magsisip-sip na akong parang si Malabanan sa kanila. Bakit? Nawala ng kabuluhan yung ipinaglalaban mo. Kasi hindi dapat ganun eh. Pag nagkamali yan, punahin mo. Bakit hindi mo pupunahin? Dahil sa kinampanya mo, hindi mo na pupunahin? Pupunahin ko yan. Yun ang katwiran ko. Bakit? Hindi naman ang dahilan eh. Kaya ako kumampanya para sa isang nanalong public official eh. Para makinabang ako. Sapagkat sa atin, kapag ka maayos ang pamamahala sa gobyerno, kapag ka ang gobyerno ay nakabubuti para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan, para na rin ako nakinabang. Sapagkat kabilang ako sa makikinabang. Pare-pareho tayong makikinabang. Pero kung ibubukod mo lagi, sarili mo lang, talaga malelechi itong bansang ito. Wala na talagang pupuntahan ito. Di ba? Mapabuti lang sila. Kaya mas marami ang naiiwan. Mga kaibigan. Yan ang dapat na maging paninindigan natin. Yung sinasabi natin, pag ang mali ay mali yan. Ang tama ay tama yan. Kahit anong panahon, yung tama noon, tama pa rin ngayon yun. Yung mali noon, mali pa rin yun ngayon. Hindi po pwedeng mamimili tayo ng babasto sa batas. Pag paborito mo yung babasto sa batas, tama sa iyo yun, kahit mali. Hindi pwede yun. Walang mangyayari sa bansa natin. Kaya sa susunod na eleksyon, ang dapat natin piliin, yung marunong manindigan sa bansa at sa mamamayan. Halimbawa, nakatulad nun, na merong ganong quality, sino yun? Justice Carpio. Hindi ko sinasabing tatakbo yan. Pero siya ang dapat na maging pamantayan ng susunod na mamumuno ng bansa, maging hindi man sa executive, kahit sa Senado. Dapat yun ang maging barometro natin. Katulad nung nakaraang eleksyon, ano sabi ko? Bakit ko kinampanya si Duterte? Sa pag-aakalang itataguyod niya ang rule of law. Wala binaluktot lalo eh. Mga kaibigan eh. Kaya sa susunod, ang kailangan natin, yung ipagtatanggol tayo. Subok na si Carpio. Siya lang ang naninindigan laban sa pagwawalang yang ginagawa sa atin ng bansang China. Dapat ganon ang presidente. Hindi nakikipag lips to lips pa sa gustong mambusabos sa ating mga mamamayan. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa mga tagapakinig natin sa DWBL
At hanggang alas 11 lang po tayo mapapakinggan, Lunes hanggang Biyernes. Alas 10 po nagsisimula ang ating programa hanggang alas 11. DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero wag po kayong aalis sapagkat magbabalik po ang Rapid Fire. Pagkatapos lamang ng ilang mga mensahe, tuloy po ang ating live streaming hanggang alas 12 ng hating gabi. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.